Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Hello sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Archie. Sana ipayagan ng admin na ibahagi kong stories ng aking lola. Marami kasi siyang binahagi sa akin na kwento, so naisip ko na i-share dito. Pakiayos na lang admin ang pagkakalahad ko, hindi kasi talaga ako writer. Ayon sa lola ko sa mother's side, na tawagin na lang natin sa pangalang Lola Soledad, maaga siyang naulila sa kanyang ina. 5 taon pa lamang siya nung namatay ito dahil sa sakit. Dahil doon, iniwan siya ng kanyang ama sa tiyahin niya na naging mabuti naman sa kanya at itinuring siya na anak. Ngunit noong 10 taong gulang na si Lola Soledad, nakapangasawa ulit yung kanyang ama ng isang byuda. Nakatira ito malayo sa bahay ng tiyahin ni Lola. Nagpa siya yung tatay ni Lola Soledad na doon na siya titira sa bahay ng kanyang bagong madrasta. Tatawagin na lang natin sa pangalan na Aling Ngason. Kaya bagamat masakit sa kalooban ni Lola Soledad na lisanin yung bahay ng tiyahin niya kasi ito na yung kanyang kinilalang ina, pati yung mga pinsan niya na turing na rin niya ay para mga tunay na kapatid, wala naman siyang magagawa kung di ang sumunod. Kasi nga bata pa naman siya at hindi naman siya makakapagdesisyon para sa kanyang sarili. Ayon kay Lola Soledad, nakatira yung madrasta niya na si Aling Ngason sa isang bahay na malayo sa ibang mga kabahayan. Napapaligiran ito ng kakahuyan na mistulang gubat na. Nakakatakot yung lugar na ito, lalo na tuwing gabi, sapagkat sobrang dilim ng paligid dahil sa yabong ng mga naglalakihang puno. Kahit na mataas pa yung araw, hindi na ito umaabot sa lupa, kaya parang takip silim palagi doon sa lugar na iyon. Si Aling Ngason naman ay nasa late 30s na daw yung edad. Isa itong babaeng bakas pa naman na maganda ito nung kabataan pa nito. Pero bihira itong ngumiti at matalimang mga mata. Noon dinala si Lola Soledad sa bahay ng kanyang madrasta, wala lang daw itong imik sa kanya at halata na hindi siya nito tanggap. Ngayon, yung ama ni Lola ay isang mangangalakal ng isda sa iba't ibang probinsya. Kaya lagi itong wala. Kaya madalas, naiiwan si Lola Soledad na kasama lang ang kanyang madrasta. Doon na nagsimula ang impyerno sa buhay ni Lola. Napakalupit daw kasi ni Aling Ngason. Malimit si Lola na nagugutuman kasi wala sa tamang oras ito magpakain. Kumbaga, kung kailan lang maisipan ni Aling Ngason na magluto, saka pa lang sila kakain. Isa pa, kakarampot lang yung pinapakain kay Lola. Halos kalahating tasa lang ng kanin ang pwede niyang kainin at hindi na siya pwedeng umulit. Sa ulam naman ganun din. Dalas yung mga pinapakain sa kanya ay mga kung ano-anong talbos ng gulay na halos walang lasa. Pero hindi pa yun yung pinakamalupit. Laging tinatakot si Lola Soledad ni Aling Ngason na kung hindi siya susunod sa mga iutos niya o naisipan man ni Lola na magsinungaling, malalaman ito ng kanyang alagang ulo. Ang sabi ni Aling Ngason kay Lola, yung una niyang asawa ay kanyang pinatay at pinagutan niya ito ng ulo. Para hindi siya mabisto na siya yung pumatay sa sarili niyang asawa, sinaktan niya yung kanyang sarili at sinabing nilooban sila na makawatan at yun yung pumatay sa kanyang asawa at maski siya mismo ay sinaktan. Ang ulo na daw na iyon ay buhay pa rin. Hindi naman piniliwanag kay Lola kung paano buhay pa rin yung ulo, pero inisip na lang niya na siguro dahil sa masamang mahika o kung ano man. May kakayahan di umano ito na malaman kung ano yung ginagawa ng mga tao sa kanyang paligid at isusumbong daw nito kay Aling Ngason ang lahat ng kanyang nalalaman. Dahil nga sa bata pa si Lola Soledad noon, agad naman siyang naniwala. At dahil sa labis na takot, sinusunod na lamang niyang lahat ng pinapagawa sa kanya ni Aling Ngason. Pero walang katuturan at labis na malupit yung mga inuutos sa kanya. Katulad na lang, nauutusan si Lola na magsalok ng tubig sa ilog na sobrang layo sa bahay nila. Samantalang may tubig naman sila sa bahay.
Meron kasing balon sa tabi ng bahay ng kamadrasta ni Lola. So kumbaga, paglalakarin si Lola sa gitna ng mainit na araw para lang sumalok ng tubig, kahit na hindi naman nila ito kailangan. Pagkarating naman ni Lola at kapag iaabot niya na sa madrasta yung tubig, itatapon lang naman ito sa lupa ng masamang ugali na si Aling Asun. Hindi lang yun. Kahit na magawa ni Lola o hindi yung inuutos ni Aling Asun, lagi siya nitong sinasaktan. Alam na nila Lola kung sasaktan siya kapag nakita niya na hindi mapakali sa Aling Asun na palakad-lakad. Tumagal ng 2 taon na pagmamaltrato kay Lola. Hindi naman siya makapagsumbong sa kanyang ama kasi pinagbabantaan siya ng kanyang madrasta. Itong itatak mo sa kokote mo. Kapag nagsumbong ka sa tatay mo, pati siya papatayin ko. Pupugutan ko din ang ulo para dalawa na yung alagang ulo ko. Matalim ang tono na sambit ni Aling Asun. Nabigla ito napangiti. Malay mo, naisipan ko rin na putulin yung ulo mo para 3 na kayo ng mga alaga akong ulo. Pero dumating na yung panahon na hindi talaga makayanan ni Lola yung pagmamalupit sa kanya ni Aling Asun. Isang araw na sinasaktan siya nito, tumakbo palayo si Lola kay Aling Asun at nagtago siya sa kakahuyan. Hindi naman siya nahawal ni Aling Asun na nagsisigaw na bumalik siya dun sa kanilang bahay. Umiyak naman na nagtago si Lola sa mga puno hanggang sa siya'y nakatulog at namalay na lang niya na gabi na pala. Naisipan niya na maglakad pabalik sa bahay ng madrasta sa pag-aakala na tulog na ito. Pero nung malapit na siya, nakaninig siya ng mga boses. Agad na napadapa si Lola at dahan-dahan na gumapang sa lupa upang alamin kung sino yung nagsasalita. Nakita niya sa may balo nila ang nakatalikod ni si Aling Asun. Nagsasalita ito na parang may kausap, kahit wala namang nakikita si Lola na kasama nito. Pero yung nakapagpatakot lalo kay Lola, may narinig siyang boses na sumasagot sa kanyang madrasta. Hindi naman niya matukoy kung saan ito nanggagaling. Maliwanag ng konti ang paligid dahil sa liwanag ng buwan. Nang biglang narinig ni Lola ang isang boses na nagsabi, "May nagmamatyag sa atin." Parang galing daw sa lupa yung boses. Agad na humarap si Aling Asun at nagpalingalinga sa paligid. Hindi naman halos makahinga si Lola kasi ang nasa isip niya, mahuli na siya ni Aling Asun. Pero hindi yun yung nangyari. Walang sali-salitang umalis si Aling Asun at bumalik sa loob ng bahay. Nagpalipas si Lola ng ilang minuto at gumapang patungo sa balon. Takot siya na nakatanaw lang sa kanya si Aling Asun kaya dahan-dahan lang siya. Nung nakalapit na siya sa balon, inusisa niya yung paligid nito. Doon sa gilid ng balon, may nakaumbok na lupa. Kinalkal ni Lola yung lupa gamit yung kanyang mga kamay at doon ito mabad sa kanyang isang kahon na gawa sa kahoy. Hindi naman kalakihan yung kahon, pero parang kasya ang isang ulo. Naisip ni Lola na ito na kaya yung naglalaman ng pagot na ulo na sinasabi ng madrasta niya. Nangangatal naman yung boses na nilapit ni Lola yung bibig niya dun sa kahon at bumulong. May nasa loob ba? Pero walang sumagot sa kanya sa kabutihang palad. Nisipan ni Lola na kailangan niyang ilispat siya ang kahon na yun na maaari naglalaman ng ulo. Isa itong malademonyong bagay at dapat itong mawala. Kaya bago pa mahuli ang lahat, agad na kinuha ni Lola yung kahon at tinakbo niya ito sa kakahuyan. Naalala niya na may nakita siyang patay na puno sa di kalayuan na kung saan may espasyo na pwede niyang pagtaguan ng kahon. Nahanap ito ni Lola kasi nakabisado niya na yung kakahuyan. Nung naitapon niya na yung kahon sa loob ng puno, saka siya bumalik sa bahay nila. Umaasa siya na tulog na ang kanyang madrasta. Pero pagkabukas ni Lola ng pinto, akit na bumungad sa kanya yung madrasa niya na matilim yung titig sa kanya at nakakrus sa mga braso. At saan ka nang galing? Bakit kayo ka lang? Tanong ni Aling Asun. Nakatulog po kasi ako sa kakahuyan. Nauutal sa takot na wika ni Lola. Hindi naman umimik si Aling Asun
na waring pinagmamasdan lang si Lola. Akala ni Lola, sasampalin siya o sasaktan na naman ang kanyang madrasta. Pero ito lang ang sabi nito sa kanya. Sige, pumasok ka na. Maglinis ka muna ng katawan mo. Napakarumi mo. Sabi nito. Kinabukasan, bago pa tuluyang pumutok yung araw, agad na lumabas si Lola ng bahay para balikan yung kahon na tinago niya. May dadadala siyang gaas at posporo. Dapat hindi na ito makita pa ni Tiyason. Sambit ni Lola sa kanyang sarili. Agad niyang sinlaban yung kahon gamit yung gaas at posporo. Para mas maling maglingas, nilagyan niya ito ng tuyong dahon at sanga. Mabilis naman na nasunog ito. Nang nagulat si Lola, na nakarinig siya ng napakalakas na paghiyaw. Ang akala niya, nagagaling yung sigaw sa kahon. Pero hindi. Galing ito mula sa bahay nila. Agad na tumakbo si Lola Soledad pabalik sa bahay, na nakita niya yung kanyang madrasta na nakahiga sa kama nito. Pero napansin niya na nakangwi yung kaliwang parte ng mukha nito at nangingisa yung katawan. Matapos yung araw na yun, hindi na nakakakilos pa si Aling Asun. Hindi na to makabangon pa at makapagsalita. Kaya't sa madaling sabi, hindi niya na napagmamalupitan si Lola. Sakto naman na kinabukasan, dumating na yung tatay ni Lola Soledad at nakita nga nito yung kalagayan ng pangalawang asawa. Sinubukang alagaan nito si Aling Asun, ngunit di rin nagtagal, pumanaw ang madrasta. Pinalik ng tatay ni Lola siya sa kanyang tiyahin, kaya tuwang-tuwa naman si Lola Soledad. Hindi na nakapangasawa muli ang tatay ni Lola at sumakabilang buhay na rin ito matapos ang ilang taon. Kaya si Lola Soledad, hindi na talaga nawalay pa sa piling na kanyang pinakamamahal na tiyahin. Malaking palaisipan pa rin kay Lola Soledad ang tunay na nangyari. Hindi naman niya masiguro kung ulo to talaga yung nasa loob ng kahon kasi nung binalikan daw niya ito sa kanyang pinagsunugan, wala naman daw siya nakitang buto ng tao. Hindi din niya masiguro kung mangkukulam ba si Aling Asun kasi bukod sa kahon na yun, wala naman siyang naalala na kakaibang bagay sa bahay na yun tulad ng mga halaman, insekto, o basta yung iniisip mo na makikita kapag mangkukulam yung isang tao. Basta nagpapasalamat na lang siya na hindi na siya nagtagal sa bahay ng kanyang madrasta na napakalupit kasi pakiramdam niya, bala ko siyang unti-unting patayin ito. Sana naibigan niyo yung kwento. Kung marami magkokomento, ibabahagi ko pa yung ibang kwento na nalalaman ko. Marami pa kasing kwento si Lola at ibang kamag-anakan ko. Ako si Faye. May pinsan ako na itago na lang natin sa pangalang Angie. Nung nasa bukid pa kami nakatira, lagi kami magkasama ni Angie noon. Lagi din kami nakikinig sa mga kwento ng lola niya at nangako pa nga kami na sabay kami mag-aaral at magiging nurse sa isang malaking ospital. Pero hindi lang pala ordinaryo si Angie dahil sabi ng lola niya, pinsan ko kasi siya sa father's side, lola niya ito sa mother's side. Bukas daw yung kanyang third eye. Kaya pala madali siyang natatakot, pero lagi naman akong nandyan upang pagaanin ang kanyang kalooban. Nagpursige kami mag-aral hanggang sa dinaglaon, nakalis na rin kami ng bukid. Pero si Angie lang yung nakapagpatuloy na pagiging nurse. Samantalang ako, hindi ko na nakayanan at naging busy na lang ako sa pagiging online seller. Nirespeto naman niya yung desisyon ko dahil at least isa sa amin nakatupad ng aming pangarap. A year passed. Naging magaling na nurse si Angie at lumago naman yung aking online business. Siyempre magkaibigan pa rin kami. Still single, pero masaya naman kami sa statuses namin. Hanggang sa hindi ko ina-expect na after ng araw na yun, magbabago siya. I received a call sa hospital na pinagtatrabuhan ni Angie. Urgent daw dahil may nangyari sa kanya. Ako lang kasi yung malapit na may hinga niya ng tulong dahil nasa probinsya pa yung family niya at nag-iipon pa siya. Pumunta ako sa nurse desk at tinanong ko kung nasan ba siya. Sinabi nila sa akin at dali-dali kong pinuntahan siya. Nakita ko may mga nurses sa labas ng isang kwarto. Tinanong ko kung nandiyan ba siya.
Sabi nila oo, pero ayaw daw silang papasukin. Sinibihan daw sila ni Angie na tawagan ako. Kumatok ako at nagpakilala, tapos pinagbuksan niya ako. Pinalis ko muna yung mga nurses bago ako pumasok. Tumakbo siya papalapit sa akin, tapos niyakap ako. Iyak lang siya ng iyak. Basang-basa rin yung uniforme niya. Tinanong ko siya kung ano bang nangyayari sa kanya. Bakit ba siya ganyan? Tapos kumalma muna siya sa kanyang salita. Faye, kasi may pasyente ako eh. Nagla-labor. Walang free na doktor noon, kaya ako lang yung malalay. Pero biglang sumakit yung ulo ko. Pagigising ko, may isang gulo na nakasabit sa leg ko. Diyos ko, pit sa akin yung mga doktor na kumalma daw ako. Ano bang nangyayari sa akin? Sabi ko, bakit may bata sa leg ko? Sabi naman nila wala naman daw. Doon na ako tumakbo. Dahil doon, inuwi ko muna siya sa kanila. Sinabi niya sa akin na doon daw muna ako matulog. Pumayag naman ako. Nasa kama siya noon nung natutulog siya, tapos ako naman nasa sopa. Nagising ako nung umungol siya ng napakalakas, tapos kamot ng kamot siya sa kanyang liig. Butit na pagising ko siya, iyak siya ng iyak noon. Inuwi ko muna siya sa probinsya nila para makuusap siya ng kanyang nanay. Mga ilang araw nung nakatanggap ako ng tawag sa nanay niya na umiiyak na namatay na daw kasi si Angie. Ininom daw niya kasi lahat ng gamot ng tatay niya na may diabetes. Hindi ako makapaniwala na gagawin niya ng best friend ko. Bakit naman siya magpapakamatay? Kasi sobrang lungkot ko noon. Hindi ko pa rin matanggap hanggang ngayon. Hanggang sa mga ilang linggo mula nung ilibing si Angie, tinawagan ako ng tita namin. Di na daw niya kasi kayang itago pang katotohanan. Sabi niya, tinawagan daw siya ni Angie dahil gusto nitong ipa-abort yung bata sa kanyang sinapupunan. Hindi naman daw pumayag si tita, pero nagpumilit daw si Angie na siya yung gagawa kung hindi yung gagawin ni tita. Midwife kasi yung tita namin. Natakot kasi siya na baka mapano si Angie, kaya pumayag na lang si tita. Doon ako natigilan, kaya siguro takot na takot siya sa batang sinasabi niya dahil anak pala niya yun. Batang kanyang pinabort. Siyempre, hindi ko matanggap kung bakit niya yung nagawa. Hindi naman niya yung dapat ginawa dahil mahalaga yung buhay. Pero siguro, dahil na rin sa lagi siyang sinasabihin ng nanay niya na hindi siya ituturing na anak kung maging bastada ang magiging apo sa kanya. Pero kung nasaan ka man, Angie, thank you sa lahat ng nagawa mo. Mahal na mahal kita. At kung sino ka mang fuckboy ka na bumuti sa best friend ko, huwag kang magpapahanap sa akin. Buwisit ka. So ayun po, maraming salamat sa inyong pakikinig. I am Susan, and this is my short creepy experience. Isang beses habang nagtulog ako, nagising ako kasi nakarinig ako na nag-uusap sa labas ng aking kwarto. Alam kong boses yun ng hipag at bayaw ko na nag-uusap. Tatayo sana ako para makiusap kung pwedeng hinaan nila ng konti yung boses nila dahil naiistorbo ako. Pero nung igagalaw ko na yung aking katawan, hindi ako makakilos. Akala ko nananaginip lang ako, pero narinig ko pa rin yung mga boses sa labas ng kwarto na nag-uusap. Naiintindihan ko rin yung kanilang pinag-uusapan, kaya alam kong gising ang aking diwa. Madalas naman mangyari sa akin yun. Gising yung diwa, pero yung katawan ko natutulog pa. Kaya katulad ng lagi kong ginagawa, inisip ko na itulog ko na lamang yun at maya-maya, magigising na talaga ako. So, yun ang ginawa ko at nagising naman ako. Pagkagising ko, nasa harap ako ng malaking salamin namin sa kwarto. Pagtingin ko sa salamin, ang nakita ko ay hindi ako, kundi isang babaeng maikli yung buhok na may bangs na natatakpan yung kanyang mga mata, kaya ilong at bibig lang niyang nakikita. Nakahubad siya na parang basa ang buhok. Pagtingin ko dun sa kama, nakita ko naman yung aking sariling natutulog at nakatalikod sa akin. Natakot ako noon, kaya naisip ko na hindi pa rin pala talaga ako gising. Kaya inulit ko ulit yung lagi kong ginagawa upang magising.
Inisip ko ulit na itutulog ko na lamang ulit ito at maya-maya magigising na talaga ako. Yun ang aking ginawa at sa oras na yun, nagising na nga ako ng tuluyan na hingal na hingal. Nagtataka po ako kaagad palabas papunta sa hipag ko at kinuwento ko yung mga nangyari sa akin. Sinabi ko rin sa kanya kung anong narinig ko pinag-uusapan nila ng aking bayaw. Sinabi niya na nga sa akin na yun nga daw talaga yung kanilang pinag-uusapan. Laging nangyayari sa akin yan. Madalas kapag nangyayari yun, nakikita ko yung kaluluwa ko na humihiwalay sa aking katawan. Kapag inaangat ko yung aking kamay, nakikita ko yung kaluluwa ko lang ang umaangat, pero yung katawan ko nakapirmi lang sa talagang posisyon nito habang tulog ako. May napanood ako sa isang palabas sa isang cable channel na katulad na nangyari sa akin. Ang sabi, ang tawag daw doon ay astral projection. Pero natigil yun mga pangyayaring yun sa akin mula nang di ko sinasadyang mabasag yung salamin na nasa aming kwarto. Ililipat lang sana namin yung pwesto noon. Kaya lang nung binaba para isandal muna sa pader, nasagi ko ito kaya nabasag. Nga pala, yung salamin na yun, napulot lang namin yun sa construction site kung saan may project yung binan ko na subcontractor. Hindi ko alam kung may maniniwala sa kwento ko. Believe it or not, it's up to you. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pilipinong tulad ko na nandito po sa Pilipinas at yung mga taga-ibang dimensyon na taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks. I hope that you're all doing well. Guys, pasensya na kayo kung medyo parang kakaiba yung pagbabasa ko ng kwento dito sa video na ito. Kasi nga, ang nangyari dito is para talagang hinabol ko lang talaga siya. Kasi may pasok na ako, bumalik na ako sa office nitong, kahapon technically. Kasi ngayon, nire-record ko ito sa araw na i-upload ko, October 31. So, nangyari kasi is, guys, although hindi ako nakapasok buong linggo nung nakaraan, hindi rin naman ako talagang masasabi natin libre kasi pabalik-balik din ako sa office since yun nga, medyo nanikip yung dibdib ng ninyo. At ayun, kinailangan ko magpa-fit to work kasi nga hindi ako makakabalik sa trabaho hanggat hindi ako nagpapa-fit to work. Medyo nahirapan ako magpa-fit to work. Pabalik-balik ako dun sa clinic na kung saan ako nagpapatingin. So, ayun, sa awa naman ng Diyos, nakakuha naman ng fit to work noong Friday. Pero yun nga, so parang sobrang busy rin talaga. Parang hindi rin talaga ako nakapagpahinga ng maayos. And then noon naman Sabado, yun, doon na nga ginawa yung poong sa interview ng KMJS. At saka guys, okay, siguro yun na lang yung di-discuss ko ngayon dito sa discussion natin dapat sa mga kwento. Pero ayun nga guys, kasi ngayon, actually, muntik ka na talaga na hindi nga po mapasama yun, yung interview na yun para dun sa KMJS. Although napaka-ikli po niya, okay, hindi naman ganun kahaba yung actual na interview. Siguro parang umabot lang ng 5 minuto. Okay, ganito kasi yung guys ko. Kasi kinontak nila ako ng yun nga, ng kapuso mo Jessica So, ng mga ilang araw na lang, mga siguro Wednesday ba yun o something ganun, na kung pwede nga daw akong interviewin. Medyo nagulat nga ako, sabi ko, okay, kailan ba ito ipapalabas? Doon pala, Sunday na pala. Okay. Ang kaso, hindi kasi pwede dito sa bahay namin gawin ulit yung interview, hindi gaya ng dati. Kasi nga guys, nadagdagan na kasi yung mga aso namin. Sobrang dami naming aso ngayon. May bagong panganak pang aso. Tapos, ang gulo-gulo dito sa bahay. And then, napakasikip. So, si mami, hindi na talaga pumayag na magpa-interview. Tsaka parang napakabiglaan kasi. Okay, so nag-decline na nga talaga ako. Sinabi ko na hindi nga ako maaring ang magpa-interview, okay, dito sa bahay. Kasi nga, ang gusto nilang mangyari, katulad ng dati, maglabas ako ng manika, dito nila gagawin sa bahay namin talaga. Yun. But anyway, nung nangyari dito is, nakiusap talaga sila. Kailangan daw talaga nila kasi daw yung parang feedback ko. Siguro kailangan nilang idagdag yun or what. Kailangan nilang makausap ng ibang doll collector. And then yun, pumayag naman nga ako. Kasi nga, mukhang, well, in a way, na-flatter naman ako na okay, kailangan talaga nila ang
Hindi ko naman alam kung ano bang mayadagdag ko dun sa kwentong yun o sa yung segment na yun. But anyway, mukhang kailangan nga talaga nila ako. Di sige, mapapakipot pa ba ako masyado? Ayun, bumayag ako Sabado, okay, pero hindi nga talaga dito pwede sa bahay. And then yun, ang nangyari guys, actually, bubuko ko na sila. Hindi ko yun ginawa sa bahay namin, hindi yung bahay. So ginawa siya actually sa barangay hall. Mabuti na lang, okay, napakiusapan nila yung barangay hall na yun nga, pwede palang gawin doon yung parang interview. So yun, doon ginawa, parang hindi talaga bahay yun guys. So para siyang barangay hall, yung parang kung saan nagbi-meeting yung mga tao-tao o kung sino man yung mga may kailangan meetingin doon. Na okay din naman, at least mas malaki yung space at saka mas maayos tingnan. At saka yun. Okay, at saka medyo mababa yung mga tanong sa akin hindi lang ganun. Pero ang sinama lang nila dun sa mismong interview is yung kakarampot na parang chop-chop na sinabi ko doon sa mga tinanong nila sa akin. Kasi mga tanong nila sa akin yung mga bakit ba nakakahiligan ng tao yung pangongolekta ng manika? Hindi naman lahat ng mga manika ay ay haunted. Siyempre hindi, di ba? Ano ba naman yun? But anyway, siguro more on dun sa interview na napakaikli na napasama doon sa KMJS na yun. Sabihin ko sa inyo guys, yung opinion ko regarding dun sa mismong segment. Kasi actually, yun nga, curious din ako. Tinanong nga ko sila kung ano bang meron dun sa kwentong yun? Ano bang meron sa manika na sinasabi nila na haunted daw supposedly? Tapos kwento naman nila, yung nga daw, parang pakiramdam nung may-ari, nananaginip siya ng masama, may pakiramdam siyang masama, ganyan. Okay guys, ganito yon. So ito wala tong etchos, wala tong sarili kong opinion lang to, hindi to paninira or what. Bahala din kayong gumawa ng sarili nyong opinion, kanya-kanya tayong opinion. This is just my opinion. But anyway, okay, ang masasabi ko doon, kasi kung mapapansin nyo dun sa segment na yon, meron din talaga siyang mga manika doon na or masasabi ko bang hindi manik, parang Halloween decoration na parang nakakatakot talaga. Na meron nga doon yung parang may hawak na parang Ouija board o yung yung Spirit of the Gas, ganun. So para sa akin, talagang gusto talaga niya na magkaroon ng haunted na manika o yung gusto niya talaga yung nakakatakot. Parang in a way, parang hindi ko nga rin masabi guys kung talagang ito sa akin lang naman to. Hindi ko kasi masabi talaga na talagang meron kakaiba dun sa mga manika niya. Okay? Kasi para sa akin, yung mga pakiramdam, lahat naman tayo nagkakaroon ng pakiramdam na natatakot tayo minsan, kinukutuban, ganyan. Pero sa akin kasi kapag merong ganitong mga pagpaparamdam di umano o yung may mga haunted nga, ang pinakamaganda meron kang ebidensya. Like may video sana, may picture na nakakapagpatunay na may ginagawa nga talagang kakaiba yung mga in his case, yung manika. Okay, kung sana pinakita na lumulutang yung manika o yung lumilipat-lipat, gumagalaw ng kusa, ganyan. Kaso wala, puro parang pakiramdam lang niya, ganito, nanaginip siya, may ganito, tapos kumbaga parang walang parang kailangan lang natin paniwalaan kung ano yung sinasabi niya. Ewan ko guys, ano bang opinion nyo regarding dyan? Kasi nga sa akin, pwede ko rin naman gawin yun. Pwede ko rin naman sabihin na, okay, may pakiramdam din akong kakaiba dito sa mga manika ko na may nangyaring ganyan na, okay, wala naman akong mapapakita na pero kailangan nyo maniwala sa akin kasi yun ang naramdaman ko at nakita ko. So, para lang sa akin guys, medyo parang diskumpiyado ako dun sa part na yun. Okay, kasi nga parang hinahanapan ko kasi sana na, okay, baka may papakitang picture, may papakitang video na parang may ebidensya na ito may nangyari ng kakaiba na which led me to believe na meron ngang haunted talaga dun sa Dalton. Kasi kung puro pakiramdam lang, puro ganito lang, ganyan, parang mahirap talaga. At saka at the same time, yun nga, sabi ko nga, parang yung sinasabi niya na kapangalan ko pa talaga yung manikang medyo sinasapian na haunted daw, yung Clark, okay. So, ginawa talaga niya nakakatakot na may ganyan pa ng baliktad na krus, diba? So, ginawa niya talagang parang kung hindi man siya malademonyo dati, ginawa niya talagang parang gano'n na nga. Okay, and then sabi ko nga dun sa nag-interview sa akin na, kung ano man yung ginagawa mo, syempre nag-a-attract din yun. Kunyari, puro negativity o gusto mo magkaroon ka talaga ng katatakutan sa buhay mo, yung ganyan, haunted doll nga or what, may sumaping spirit dun sa manika mo, talagang mangyayari talaga yon kasi nga, syempre, napaka-powerful ng mind
tao kapag kung anong iniisip mo, kung ano yung gusto mong mangyari, kung talagang paulit-ulit mong iniisip yun, paulit-ulit mong parang wini-wish, mangyayari at mangyayari talaga yun. So, parang, kumbaga, manifestation na nangyari. So, anyway, yun lang naman ang masasabi ko regarding dun sa story na yun. Siguro kung nagkataon lang na talagang napanood ko yun, yung episode na yun, and then, saka ako hininga ng komento, ganyan, or ng reaction siguro, yun ang sabihin ko na talagang parang hindi ako masyadong ayoko sabihin hindi ako naniniwala kasi pwede rin naman na yun wala lang siyang ebidensyang mapakita pero totoo naman. Pero masasabi ko lang medyo parang may parang konting duda ako. Okay, dahil nga ang in-expect ko kasi may mapapakita sila na parang okay, ito yung nangyari na parang gumalaw ko ng kusa o may video ako na nagpapakita na lumutang o kung ano man, may parang lumabas na usok man lang o kung ano, parang mga ganun ba? So ayun lang yung masasabi ko regarding that. And but still, happy pa rin naman ako na naisip pa rin ako na imbitahan nga ng KMJS na yun nga na-interviewin para sa mga gayon. Sana hopefully ma-interview naman nila ako, pero this time naman hindi naman yung tungkol sa haunted na doll. More on parang sa doll collecting lang talaga. Kung ano bang kasiyahang nadudulot nito sa tao, and then kung ano bang mga meron sa mga manika, ganyan. So yun ang sanang gusto kong if ever man na mapaunlakan ulit na ma-interview para sa manika. Anyway, yun lamang po guys. So happy Halloween. I hope na nasa mabuting kalagayan kayo lahat. Yung mga pupunta ng sementeryo, ingat kayo. Yung mga magdarasal lang sa bahay nila para sa mga yumao nilang mga loved ones. So okay din yan. So let's all pray for our departed loved ones. Yun lamang po. Stay fabulous and spooky dolls. God bless. Bye-bye. Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganon, ipadala mo na yan sa dolls@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita